Hello, good morning sa lahat. Today's video mga idol is nandito tayo sa gubat-gubat at nakatira tayo sa kagubatan. Ayan. Kaya nandito ako ngayon kasi ipiplex ko lang ang aking binuhay na tanim. Ito is sila ang nagtanim nito pero ano na to siya, nang iniwan nila yung lugar na to is nagkasira-sira, namatay. Ngayon is ginawa ko, inayos ko yan siya at nakita ko na ngayon ang kanyang progress. So ito ngayon ang progress ng aking ginawa na dragon fruits. So ito tingnan niyo, ayan, galing siya sa puno, galing sa puno ang mga ugat. So ang mga una nila mga tanim is ito, mga ito. Yan yung mga luma na yan nasa ilalim na patay. So ginawa ko niyan is ito yung mga ugat na nga kasi parang nagtumbahan na yan dito. That time is nagtumbahan na yan dito nang dumating ako, nang gumagawa ako nito ng mga gardening ko. At sa August 18 is 88 months na tayo dito sa lugar natin, sa lugar kung saan tayo ipinanganak. So ngayon ay piplex ko ang aking isang magandang achievement ulit, at pero hindi pa naman ito nakapagbunga dahil ngayon lang ito, 8 months pa lang yan. Dahil pati itong mga puno, kung natandaan niyo itong puno ng Madridi Cacao is kinrim ko to noong nagtatanim ako dito ng sitaw, at ang sitaw ko is wala na dahil patay na siya. Ayan, may mga bunga-bunga na lang na naiwan na pwede yan tanggalin at saka itanim. So ito siya, ito yung main ano natin kung bakit tayo nagbablog ngayon. So ito siya, umakyat na yan siya. Yan, kailangan mo talagang alalayan. So far ay ito na ang kanyang ugat. Ito ang kanyang ugat. Yan ang ugat, umakyat. Ayun. Kung makikita ninyo is meron na siyang isa, dalawa, tatlo na at apat. Yung pang-apat is mataas na. Siguro kung nalagyan ko ng fertilizer is maybe may bunga na. Maybe that time. Kung gusto niyo makita yan, ayan. Mataas na yan siya. So ang balak ko ngayon is kinuha ko ang mga maliliit ulit na mga matatanda. So ito siya ang mga maliliit. Kasi replanting ako ulit sa ibang area dito dahil yan ay isa sa masarap din na prutas na nakakain ko dito sa lugar namin, dahil ang tita ko is marami siyang tanim doon sa kabila. Marami siyang tanim na dragon fruit. So meron pang akong binigay siya na nasa rep ko hanggang ngayon, hindi ko kinakain pa. Ayan. So gusto ko pang taniman ito ng kaunti pa doon sa kabila kasi yan is gaganda na yan. So ang ano na lang yan is anuhan natin, fertilizer na lang. So kung sino man ang panood na nagpa-farming ng dragon fruits at na sa kanila, yung marami na sa kanila ang nasubukan na kung ano ang mas pinakamaganda na magtanim ng dragon fruits. Nasa nasa kahoy lang or nasa simento. Yung bakal ay yung simento na or mas maganda talaga yung nasa lupa galing paakyat. Kasi meron akong mga nakita na mga dragon fruits na tinanim nila is itinayo yung bakal, then patong lang yung dragon fruits. Hindi ko alam kung paano nila pinaugat, kung tinali lang yung dragon fruits para umugat doon sa or galing din sa ilalim, pero kinat nila ang ilalim na mga ugat na kaya ang nangyari is may nakita ako na namamatay ang sa taas na ng dahil simento lang ang kanyang support. So ang simento, pag tuwing mainit ang panahon natin, ang simento ay mainit din yan.
So kailangan ang ugat ng halaman na mabasa para meron siyang masipsip na tubig. So much better siguro yung nasa lupa talaga siya. So ganun ang gagawin natin, lahat na yun is nasa lupa kasi ito nagsimula sa lupa. 8 months lang yan na ginanyan ko siya, sinubaybayan ko, ipinapatong ko ang mga ganito. Halimbawa, nalalaglag siya kasi nung una, dito may mga laglag dito, ito may ugat yan, sa ilalim ang ugat, hindi mo na maiangat. So pinabayaan ko na lang siya ng ganon kasi pag sumibol siya, saka na lang natin alalayan, kagaya nito, mga inalalayan ko mga sumibol. Ito siguro ang pinaka-main nito. Itong ugat ang pinaka-main niya na itinanim nila kasi yan o. Yan ang ano niya. So ito kasi ang kalaban niya na mga damo. Yan ay pinagtatanggal natin ng mga damo pero tumutubo pa rin ang mga naiiwan. So kailangan natin na tanggalin. At kung sino man ang farmers na makapanood ng aking vlog, so kung ano ang pinakamas magandang fertilizer pala sa kanila sa pagbunga, pa-comment naman ako mga idol, mga pangga, kung anong magandang fertilizer para dyan, para kung umuwi na si misis ko dito sa Pinas at gusto niya ditong umuwi at saka may bunga yan, na hindi makakain siya. Ayan. So hanggang dito na lang ang aking pag-flex sa aking tanim, at please like and share. At maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood at tumatangkilik sa aking mga video. Kahit hindi masyadong maganda is nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. Sa aking ang aking YouTube channel is na siya, affiliate na siya. Baka gusto ninyong tulungan ako para makakomisyon ako, pwede kayo dumaan sa video ng aking YouTube channel. Ang niya is Daily Life in My Townhome. Pero pag isinearch nyo siya ng Yahoo Brilliant TV, mas makikita nyo siya ng mabilis. Hindi ko lang alam kung isinearch mo siya ng Daily Life in My Townhome is makikita mo kaagad. Pero pag Brilliant TV, Yahoo Brilliant TV, makikita mo siya kaagad doon. Ang pangalan din ay Daily Life in My Townhome. Ang kanya kasing niyan kaya ganon is Brilliant and Abby TV dati. So tinanggal ko kasi andito na ako sa probinsya at dito ako nagbablog, at ang vlog ko lang is ang mga activity ko tuwing dito ako. So yung pinya ko pa nga hindi ko pa na hindi rin ako nagtanim yan, sila rin ang nagtanim, ako lang nagkukultivate. Nang nakita nyo dati yan, ang linis-linis niyan dito, pati yung mga gabi ko na yan, ang lilinis. Pero ayan na naman ulit sila nang nagkaroon na ng marami din kasi akong ginagawa, at mga naghabol tayo din sa mga pangangailangan natin, financial, pagkain, lalo na sa pagkain. At mahirap dito ang buhay sa probinsya rin, pero makakaraos din tayo yan sa tulong ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan na nandyan nagmamahal sa atin. Okay, maraming salamat mga idol, at thank you so much. Bye bye and peace out.